This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Welcome po muli dito sa aming prayer covenant sa St. Paul United Methodist Church. At isang kagalakan na makasama namin na kayo muli ngayong umaga. Tayo po yung manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buong magdamag na iyong kaming sinamahan sa aming pagtulog. Kaya naman, Panginoon, salamat sa panunumbalik ng aming kalakasan at ang biyayang pinagkaloob mo sa amin ngayong umaga, biyaya ng buhay na punong-puno ng pag-asa, O Lord. Lord, sa aming pag-aaral, Ikaw ang pumagitna. Hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang makasama namin. Sa lahat ng ito, Panginoon, inilalapit namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong aralin ay matatagpuan po sa Lumang Tipan sa aklat ni Jeremiah, chapter 17, verse 9 to 10. At ito po ang sinasabi sa wikang Ingles na makikita po sa NIV. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand? Chapter 10, I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward a man according to his conduct and according to what his deeds deserve. Ano ang iyong reaksyon o damdamin pag nakadinig kayo ng salitang heart failure o cardiac arrest? Di ba pagkabigla, lungkot o takot? At iyan din ang aking nadama na makalipas ang ilang araw, nadama namin ang iyang ganyang reaksyon dahil may balita kami sa isang kakilala namin, pamangkin ng aming kasamahan, na nasa hospital, kapapasok pa lang at biglang sinabi, wala na, nag-cardiac arrest. At kahit sabihin pa man iyon ay isang heart disease lamang ang kanyang diagnosis, pero di ba tayo ay nag-aalala? Sa passage na binasa natin sa Jeremias, it is referring to our spiritual heart na pareho ding dapat nating bigyan ng pagpapahalaga. Kaya even if our physical heart is healthy, but our spiritual heart is in terminal case, our well-being is not okay. Kaya nga sabi sa verse 9, the heart beyond cure. Sa verse 9, binanggit din, heart is deceitful. Madaya? Bakit kaya?
Kasi, sa puso nating mga human, mostly we could see the outward deeds of a man. But once what runs deep within inside, ay wala tayong alam. We don't know the true intention of why he did those things. Pangalawa, madali rin tayong mag-judge at ng action ng ibang tao na hindi naman natin alam kung bakit ganun ang kanyang ginawa. Maski sa sarili natin. Minsan, akala natin tama ang ginagawa natin, pero ayon o sa pamantayan ng Diyos, hindi ito. Sometimes we do really have that ambition to serve the Lord. Pero minsan, nagiging self-righteous tayo. Nakukurap ang ating mga isip sa mga bagay na ating nakikita sa ating paligid. Alam naman natin, the more we strive to God's will, gayon din kalakas na mag-i-strive ang ating kalaban upang tayo ay ilayo sa Diyos. Kaya if we are not careful enough, we may be doing religious work and still backsliding in our spiritual heart. Sa tanong pa sa verse 9, sabi doon, who can understand? At sa verse 10, ang sabi, tugon ng Panginoon, I, the Lord, search the heart and reward man accordingly to his conduct and deeds that he deserved. Yes, no one of us, and only our Lord, by His grace alone, we will be cured. Kaya, we have to know God's will. Paano? Read His Word. Talk to Him in prayers. Communicate with Him. At sa Jeremiah 33:3, sabi dito, ask me, and I will tell you remarkable secret you don't know. Listen to His whisper, but if our heart is not right or okay, we will not hear nor listen. Alam ninyo, yun ang hinihiling ng Panginoon. Makipag-communicate tayo sa Kanya. At sa pamagitan lamang niya, maiaayos natin ang ating mga puso. God's will. God's will is to bless us, to please us, and it is perfect. Bless, yes, God knows how He will bless us. Pero alam din niya how to get it back. It's pleasing. Lahat ng kagustuhan ng Diyos, it will please us, not only us. Nakakalugod ito sa ating sarili, but also to others, sa ating kapwa. And it is perfect. It will reach to completion. Lahat ng will ng Panginoon ang siyang magaganap para maging o masasabi natin perfect. Dahil sabi natin, God's will is and blessings is perfect. Kaya, masasabi mo lang perfect ito pag talagang nagkaroon na ng end product. Na-complete na ang mga bagay. Makikita natin ang resulta. Our blessings will flow. It will please others. At makikita sa pagkilos ng Diyos sa puso natin. There will be a change. There will be transformation. A new heart. And slowly, a new life. Sa isang clipping sa Facebook,
May nagsabi doon, may dalawang klase daw ng blessings. Isa daw, it is a blessings from kaaway or from Satan. Satan will promise you abundance. Katulad ng ginawa niyang sa temptation ni Jesus. All these things will be yours. Yung ganon. Kaya, blessings ng kaaway is in abundance also. Free of troubles. But, it is leading you slowly away from God. Or, may matatapakan tayo o masasaktan. Remember na ang blessings ng Panginoon, sabi natin, pleasing to all. At ang pangalawang blessing daw, it is really from God. It is pleasing to you, to me, and sa tao nating nakakahalubilo. There will be peace kahit may burden tayo na dinadala. And David, God's apple of the eye, sabi nga niya, apple of the eye ng God si David. Nagkamali siya, but he repented and prayed in full submission, humbleness, and asked God for a new heart, a new life. To God be the glory. Tayo'y manalangin. Lord God, thank you po sa opportunity and privilege to be with you and in this fellowship, O Lord. Lord, we humbly come to you with a heart of thanksgiving, with a heart of worship, asking you, Lord, to give us a plain and clean heart so we could be of service to you, O Lord. Help us, O Lord. Cleanse us. Guide us. Protect us. Alam namin di namin kakayanin ang lahat kung wala ang tulong mo, O Diyos. Ang lakas namin at ang lakas mo at ang kapangyarihan mo ang magiging kalakasan namin na aalalay sa amin. Ang iyong karunungan ang siyang gagabay sa amin. At ang iyong kapayapaan ang magpupuno ng anumang kakulangan at magpupuno ng pagpapala upang magtagumpay kami sa lahat ng hamon ng buhay na aming dadaanan. Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa aming makakasalanan, O Lord. Sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat sa mensahe at nawa madama namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pagpapala, ang iyong paggabay. Tulungan mo kami. Huwag mo kaming pabayaan, O Lord. Huwag mo kaming bitawan, O Lord. Alam namin, Panginoon, kung ikaw ang aming kasama, maaaring kami ay magkaroon ng panibagong puso, O Lord. Panibagong buhay na naaayon sa iyong will, O Lord. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.